Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Araw-araw po akong nandyan dyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pakinggan nyo po ako dyan sa aking radio program, Usapang Batas. Pero ngayong episode na to sa aking YouTube channel, umpisahan po natin to sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang halimbawa. Isipin nyo po, biglang dumating ang bagyo. Malakas na bagyo dito sa ating bansa. Ilang buwan pa lang matapos nating tapusin ang pambansang budget, yung General Appropriations Act. Ang mga ospital ay punong-puno. Ang mga kalsada ay nawasak dahil sa bagyo. At libo-libong tao ang nawalan ng tahanan. Pero kailangan lang nating tiyakin na makakapagbigay tayo ng ating bahagi sa pondo ngayong taon. Ano po ang gagawin natin ngayon kung wala nang puwang sa ating na parang budget para sa mga ganitong mahalagang pangangailangan? Yung mga ganitong klaseng emergency in character. So dito, ang sagot po, nasa bahagi ng ating pambansang budget na ngayon ay pinag-uusapan ng buong bansa. Ginawa ko po itong content dahil sa isinagot at sinabi ng ating senadora na si Amy Marcos sa kanyang panayam kay Karen Davila this morning lang. Now, of course, the president has come out with a veto. A veto na kahapon. I don't have the gory details, but from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it does not exist yet. That's the best way to put it. It does not exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ilipat mo lang yun eh. Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. The same has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. Sinabi niya na ang mga unprogrammed appropriations ay hindi po pwedeng ibito ng Pangulo. Dahil dito, kailangang malinaw nating maipaliwanag ang mga katotohanan. Suriin ang batas, di ba? So, at tingnan kung paano tinutugunan ng mga aksyon ng ating pamahalaan tungkol dito sa 2026 General Appropriations Act. Yung tanong na ito at yung sinabi ni Senadora Amy Marcos kaninang umaga sa programa ni Karen Davila. So ngayong araw, pag-aaralan natin na mabuti ang mga unprogrammed appropriations. Ano ba itong unprogrammed appropriations na to? Bakit kailangan natin ng ganito? Paano nito binago ang paraan ng pagprotekta sa kinabukasan ng ating bansa? At kung totoo bang hindi ito pwedeng i-veto ng ating
Pangulo. So, uulitin ko, ito yung tinanong sa kanya, pwede bang ibito ng Pangulo ang mga unprogrammed appropriations? Ito din ang katanungan ng ilang kongresista, mga kongresista na nasa kabilang panig, no? Kongresista, may isang kongresista ng taga Metro Manila eh. Sabi niya, ba't nandiyan pa yung unprogrammed appropriations na yan? So, dapat wala na yan dyan. Pwede bang ibito yan ng Pangulo? Ang sagot po dito, syempre naman, oo, ang sagot, no? So, nung isang araw, o kahapon lamang, Enero 5, no, January 5, 2026, pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang General Appropriations Act. Dito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ayon sa konstitusyon para ibawal, no, ang halos 92.5 billion mula sa iminungkahing hindi na programang budget, yung unprogrammed appropriations. Ito po yung direktang tugon sa tanong na ibinigay sa panayam, no, ni Senator Amy Marcos. Ang original kasi na unprogrammed appropriations dyan sa Kongreso ay 243.4 billion. Pagkatapos nito, naging 150.9 billion na lang yung natira. So, 7 sa 10 na bahagi ng unprogrammed appropriations ang ibinawal. So, ano-ano yung mga ibinawal at ano-ano ang mga dahilan bakit ipinagbawal ito at bakit binito ito ng ating Pangulo. So, dito makikita mo na talagang inalis talaga yung mga nagkaroon ng duplication of budget dito at hindi naman talagang kinakailangan ng ating pamahalaan sa ganitong sitwasyon. So, ulitin ko, ano yung mga ibinawal at bakit ito ipinagbawal. Binawalan ng Pangulo ang mga bahaging itinuturing niyang hindi kailangan, hindi angkop, o kulang sa transparency o liwanag. Katulad na lang nung pondo para sa manggagawa ng gobyerno. O approximately nasa 43.2 billion yan eh. So, ang dagdag sa sahod ng ating mga kawani ng gobyerno at mga sundalo ay hindi pwede na lang baliwalain. Dapat may katiyakan dyan. At yung mga dagdag na sweldong ganyan, dapat nasa program appropriations yan. Hindi sa pondong umaasa pa sa mga hindi tiyak na kondisyon. Kung ilalagay mo yan doon sa unprogrammed appropriations, so ibig sabihin hindi pa definite at sure yung source of funds nung pangdagdag sa sweldo sa kawani ng gobyerno. At yun ang ayaw ng presidente. Tinanggal niya yan doon at ilagay mo yan sa program appropriations. At nangyari nga, di ba? At meron pang ilan na talagang pinatanggal ng presidente, no, yung mga programa para sa industriya ng sasakyan at yung tulong na pondo para sa mga GOCC katulad ng SS, GSIS, ng PhilHealth, ng Pag-ibig Fund, yan ay naglagak dyan, no? O itinuturing na hindi kailangan, no? Yung tulong na pondo para sa mga GOCC, itinuturing yan na hindi na kailangan dahil marami na silang sariling pondo. Mga government corporations yan, saan lalaki ng kita niya, ba't maglalagay ka pa ng tulong na pondo para sa GOCC? So pinaalis yan, binito din yan ng ating presidente, no? So yung mga bahagi ng gobyerno para sa mga proyektong may tulong ng ibang bansa, nasa 35.7 billion yan. So dito, pinutol ito para tiyakin na lang ang mga important projects na may kumpleto at malinaw na dokumento ang siyang makakakuha ng ganitong klaseng pondo. So, ayan yung mga ilan Hindi ko na madidiscuss yung iba't hindi ko naman kabisado ang mga inilahad doon sa mga unprogrammed appropriations. But definitely, yung sinabi ko dito, yun yung makikita ninyo sa General Appropriations kung ano yung binito, kung ano yung mga ipinagbawal na
na appropriations ng ating presidente na hindi na kinakailangan sa program appropriations, bagkus ando doon na dapat yung sa program appropriations sapagkat kinakailangan tiyakin, no, ang mga proyektong kailangan ng ating gobyerno at kailangan may definite source of funds yan. So may question na bakit kailangang panatilihin ang mga unprogrammed appropriations sa 2026 sa General Appropriations Act. Bakit mahalaga itong unprogrammed appropriations? Kasi sabi nga ng isang kongresista, sabi din itong si Jaime Marcos, ba't nandiyan dyan pa yan? Ikala ko ba tatanggalin na yan? Di ba? So bagamat maraming nabito, kailangan pa din nating panatilihin ang bahagi ng unprogrammed appropriations, no? May mga importanteng dahilan diyan kung bakit nandiyan pa yan. Okay? So discuss natin, no? Bakit kailangan nandiyan yung unprogrammed appropriations na dapat nawala na diyan. May mga legal na basihan yan. May mga legal na dahilan kung bakit nandiyan pa yung unprogrammed appropriations, di ba? Yung katulad ng mga foreign grants, no? Kasi tayo may ni-expect tayo palagi mga foreign grants, mga loans yan from other countries, sa World Bank, sa ADB, Asian Development Bank, nang bibigay ng grants yan sa atin, no? Yung Asian Development Bank, yan. So dapat nandiyan yung yung unprogrammed appropriation. Para kung sakasakaling may mga pangangailangan tayo at alangan naman ihabol mo pa dun sa program appropriation yun. So para may tiyak na tayong paglalagyan ng mga programa, nandiyan dyan yung unprogrammed appropriations para pag nakakuha tayo ng tulong para sa infrastruktura, pangkalusugan at edukasyon sa hinaharap, no? Andyan dyan yung unprogrammed appropriations at dyan natin tudukutin yung mga pangangailangan sa edukasyon, sa kalusugan, sa infrastruktura. Kasi nakaprogram na yung appropriations natin sa GAA. Ito para sa mga hindi inaasahang sitwasyon kasi yan. Bansa tayo na madalas tamaan ng kalamidad, bagyo, lindol at iba pa, di ba? Puwera pa yung naging COVID nung araw, di ba? COVID-19. Yung mga hindi na yung mga unprogrammed appropriations na yan ay ating kalasag sa pananalapi. Nagbibigay daan yan, no, sa mabilis na tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, yung mga nangangailangan ng gamot, o pag-aayos ng mga infrastruktura na hindi na kailangan kumuha ng pondo mula sa mga program appropriations tulad ng edukasyon at pangkalusugan. Nakafix na kasi yun, nakaprograma na yun, may pangangailangan na para doon sa budget na yun. So, hindi mo na pwedeng galawin yun. So, pupunta ka doon sa unprogrammed appropriations. No? Lalo na pag dumating yung mga foreign grants, no? Yung mga excess savings, so yung excess collections from other sources in the government. Yung mga natitirang bahagi ng pondo ay para sa mga pangangailangang hindi natin maibabala, no? Panang maaga, tulad ng pagpapabuti sa sandatahang lakas ng Pilipinas, yung sa Armed Forces of the Philippines, at doon sa pagbabayad ng kompensasyon sa mga biktima ng hidwaan. Ang mga pondong ito ay hindi basta-basta ibinibigay. So, kailangang matupad muna ang ilang kondisyon tulad ng yung sinabi ko na kanina. Dapat may labis na kita ang gobyerno o nakatanggap tayo ng tulong mula sa ibang bansa. No, may foreign grants, may foreign loans, no, we obtain from other organizations internationally. Tapos may excess collection sa custom, no, may excess collection sa BIR, diyan papasok yan, yung unprogrammed appropriations. Yung mga hindi na programang budget, no, yan po ay sumusunod diyan sa mahigpit na ipinag-uutos ng ating saligang batas. Hindi ito nagdudulot ng labis na utang ng bansa dahil ito ay ibinibigay lamang kung may sapat na pera. Kung walang pera,
walang tulong. Parang ganun lang yan. Ito po ay balanse ng kakayahang umangkop at pagiging maingat sa paggastos. Isang mahalagang bahagi yan ng mabuting pamamahala. So, yan ang dahilan ha. So kung bakit kinakailangan na hindi totally yan dapat tatanggalin mo yung unprogrammed appropriations. May pakay yan. May mission yan unprogrammed appropriations. Hindi mo pwede basta-bastang sipakin yan dyan sa General Appropriations Act. Okay? Gawan natin ng legal basis. Ayon sa Article 6 ng ating saligang batas, maaaring magbito ang Pangulo ng anumang partikular na bahagi ng batas tungkol sa budget sa General Appropriations Act, no? Sa buwis o sa taripa, doon sa tariff. Ito yung tariff, ibig sabihin yan yung mga taxes imposed against imported materials. Ito po yung tinatawag na line item veto. Pinapayagan ng Pangulo na tanggalin lamang ng ilang bahagi ng budget nang hindi kailangan tanggihan ang buong batas, yung buong General Appropriations Act. Ang mga yung mga unprogrammed appropriations ay mga hiwalay na bahagi ng batas. Kaya legal na maibabawal. Ito po ay mahalagang paglilinaw matapos ang panayam ni Senator Marcos. So, ulitin ko, mga hiwalay na bahagi yan ng ating batas, no? At pwede yang ipagbawal, pwede yang ibito ng ating Pangulo. At hindi tamang sabihin na hindi pwedeng ibito yan, no? Part yan ng ating batas na pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, ginawa yan ng Pangulo. Pinirmahan niya ang General Appropriations Act. Nagbito siya ng ibang items dyan na hindi na kinakailangan. At yan ay inaksyonan niya upang ibalik ang tiwala ng mga mamamayan sa ating pamahalaan. So, nandito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Puelo. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.